and ulit-ulitin mo lang yung pakikinggan. And very important to apply ang lahat ng mga maririnig mo at tinuturo namin sa inyo kasi our business is a copy-paste business. So pag magaling kang mangopya, makukopya mo ang magiging resulta namin. So hindi katulad sa school na bawal mangopya. So dito, hindi po bawal mangopya. Bawal po ang hindi magaling mangopya dito sa atin. No screen? No screen ba ako? Pwede niyo po akong i-highlight. Pwede niyo po akong i-pin. Hindi daw po ako nakapin. Baka mabigla din po ako sa itsura ko pag nakita na ako. Sige nga po, hindi pala nila ako nakikita, naririnig lang nila ako. Paano daw po? Okay na, sabi ni Ma'am Flor. Okay na, highlight na ako. Kasi ang nandito sa akin ngayon, nakikita ko kayong lahat, hindi lang ang itsura ko. So nakikita ko dito si Ma'am Arlene, si Marieto, si Benelda, si Jenny Rose, si Ma'am, sino itong nagda-drive, si Rose Bell, Richie, Maria, and sino pa ba itong iba na to. So mas maganda talaga na naka-on cam kayo dahil sabayan niyo ako. Kasi ang hirap na nagsasalita na walang nakikitang gumagalaw din na tao. Hindi ko alam kung natutulog ka, nakahiga ka, o naglalaba ka. So mas maganda talaga na naka-on cam ka and pay attention kasi this is your business, kailangan mo matutunan. And kailangan mo talagang ma-equip at the same time, i-apply mo kung ano yung maririnig mo sa mga trainings namin. So balikan ko, closing the deal actually, very important siya. Kung bakit minsan, bakit wala akong pay, bakit wala akong wala akong mga sponsors pa, or wala akong magiging ma-close na client. Kasi partners, even kami when we started the business, ang meron kami is clear book. Clear book, kaya malalaki yung mga bag namin. Kasi ang clear book na yan, meron yan color na mga photocopy ng company name, background ng company, presentation yon. Ang ginagawa namin, kukunin namin yun sa bag namin, tapos magaganon-ganon na kami, ito po yung company, ito po yung ganito-ganyan, ganito-ganyan. Tapos sa dulo niyan, meron doon, how to start the business. So, wala kami masyadong idea na meron palang closing. Ang amin lang is magpe-present lang kami sa client namin. So, ngayon, pag nakita na namin doon na how to close the deal, ma'am, how to, binabasa lang namin ba? Walang feeling. So, how to close the deal, ma'am, talk to the person who invited you, ganito, blah, 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 kung magbayad ka, ganito po na bang ako, ganito, walang force or walang pushing na nangyayari. So, this time, ituturo ko sa inyo ito from me, applying lalong-lalo na offline kasi I started the business 2012, then tinodo ko siya January 2016. So, ang isang advice ko din sa inyong lahat, alamin mo, tutukan mo, learn the business fast, and i-apply nyo kaagad. Huwag niyong sayangin ang panahon. Number one, huwag niyong sayangin ang panahon. Hindi na tayo pabata, nagkakaedad na tayo, at hindi natin pwedeng ibalik ang nasayang na mga oras. Lalong-lalo na, diba? Hindi nyo ba napapansin? Even kami nga, nasasya kami na, November na 2025, one month na lang, sobra na lang 1 month, mag-2026 na. Parang kailan lang yung running ads natin, posting natin. Last year, tapos tayo, nag-January 2025. Ang bilis ng panahon, no? So pag may nasayang tayo doon ng mga araw o oras, ang pagsisisi ay palaging nasa huli. Napakasayang. Hindi mo na pwedeng ibalik na, sayang, hindi ko tinudo nung kasagsagan ng ganitong buwan, ganito, ganyan. So partners, mas lalo nyong itodong gawin ang negosyo natin. Kasi nga po, sayang yung oras. Okay? So, ang akin ngayon, ang gusto ko is, yung paano ko ina-apply ang closing the deal sa offline. So even sa online, actually medyo magkaiba ang offline at online kasi sa offline, pwede mo talagang ma-hold ang client. Sino ba dito? Pa-type nga po sa mga guests natin lahat. Sino po dito ang marunong ng or nag-activity na sa offline? Pa-type nga po ng 1, nag-activity na sa offline. Pag nag-activity lang sa online, i-type mo 2. So pag pareho mo na online and offline, i-type mo na 1, 2.
No, 12 na ang i-type mo, ibig sabihin 1 and 2 ng ginagawa mo. So, offline, 1, 2, online, para alam ko kung saan ko banda kayo matulungan on closing the deal. So, ang next step nyo gagawin, pag narinig nyo to ngayon, lalong-lalo na sa mga nag-21 days program, tama ba? Karami ba dito mga nag-21 days program? Hindi mo kasi malalaman ang sinasabi namin pag hindi nyo tinatry. So, after nito, itry nyo pag marunong ka na mag-present or yung mga tapos na sa 21 days program, di ba ang iba dyan marunong na mag-present kasi PowerPoint na lang kayo, unlike sa amin noon na ano talaga siya, memorized and familiarization. Ano talaga yan amin, sulat talaga yan sa amin. Pad paper and ballpen, and kaharap namin ang client, nagsusulat kami ng pabaliktad. Baliktad ang ginagawa namin. Bakit? Bakit pabaliktad? Pagkatabi mo kasi ang client, kung ang client mo, kung ikaw ay left-handed, tapos ang client mo ay nasa left, hindi yan makikita ng client mo ang sinasabi mo. So kung left-handed ka, dapat si client mo nasa right side mo, katabi mo. So kung ikaw naman ay right-handed, dapat ang client mo ay nasa left side mo. So para mas mabilis at saka minsan na-amaze sila na wow, galing niya magbaliktad magsulat. Mas maganda po na ma-practice mo na harap, na mas maganda na magkaharap kayo ng client mo na nagsusulat ka pabaliktad. So isang tip ko sa inyo sa offline, dapat na-practice nyo ang magsulat ka pabaliktad. So kahit ikaw lang mag-isa niyan, magsulat ka ng 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then A, B, C, D, F, G hanggang D. Then, pag present kasi kami noon, offline, hindi kami gumagamit ng gadget. Never kami gumagamit ng gadget. Unlike ngayon na pa-scroll-scroll ka na lang, pa-iPad ka na lang, pa-tablet ka na lang, tama? Pa-laptop ka na lang. So, which is, yun ang pinagbago ng offline namin noon at saka sa ngayon natin na online at saka offline na ang pinipresent nyo sa online, pwede nyo i-present sa offline. So, minsan kasi maganda din ang nagsusulat ka kasi lumalabas dun ang ano ba, ang power mo. Paano ka mag-present sa client at saka yung excitement level mo. Okay? So ngayon, first, in closing the deal, ginagamitan namin siya ng number 1, decide. Okay? Ano yung decide? Kasi palagi natin gagamitan din ng past, present, future. So of course naman, pag sa online, sa ma'am mo yan magagamit din. Sa ma'am, tapos sa offline, sa ma'am din ng maramihan or meron kang client na isa lang, ano talaga yan? First, magpapakilala ka sa client mo. Okay? So, hi ma'am, gamitan nyo yan ng shake hands. Nawala lang yung shake hands namin noong pandemic time. Tinanggal namin yung shake hands na yan. So, andun talaga palagi partners na yung ikaw mismo, example natin, tatayuan ko na ha. Okay, example natin, pag ito yung client mo. So, always practice na eye-to-eye connection. Okay? Eye-to-eye connection, pag hindi mo kayang mag-eye-to-eye sa client mo, dito mo siya sa forehead, titigan. Okay? Very important ang mag-eye-to-eye sa client mo. Kasi, pag ikaw malikot ka, parang sino kausap niya ito? So, hindi ka mararamdaman nila na sa sincerity mo in closing the deal. So, ang ginagawin namin yan, ganun ka talaga. Hi ma'am, good morning, I'm Angie, ganun. Yung mararamdaman talaga nila na nagsishake hands ka sa kanila na hindi ka maarte. Hindi ka maarte. Ramdam nila sa shake hands pa lang na gusto kitang tulungan. Okay? Ganun talaga siya. Pero wag naman yung shake hands na yung inipit mo na, ouch. O, di ba? Minsan ganun. Or pa-simple, hi, maarte-arte pa. Hi, o, wag ganun. So, ikaw mismo dapat ramdam ka ng client na ano talaga yung ikaw, sincere ka na, hi ma'am, good morning, gano'n na. Hi ma'am, good morning, I'm Angie po, ako po yung franchise officer in charge ninyo. So ma'am, actually po, okay lang pakilala mo na ako ng sabihin sa inyo o konti lang. So gano'n, background ka na, I'm doing the business for more than 13 years, then ano lang man, extra income lang din ginawa ko dati kasi empleyado ako for more than 13 years, then so as empleyado, naghahanap ako ng extra income. So ngayon, nakita ko itong business na to. Sa simula po, extra income lang talaga yung hanap ko. Pero kabalik-balik ko sa training, alam mo po ba ma'am, nagbago yung nag-isip ko. Nakita ko yung kagandahan ng negosyo. Make it short and simple kung bakit mo ginagawa ang negosyo na to. Okay? And another tip ko din sa ating lahat,
don't sell franchise. Don't sell services. Huwag mong ibenta ang services, huwag mong ibenta ang franchise. Ang ibenta mo, sell dreams. Sell dreams. Papasok tayo mamaya dyan sa ibibigay ko sa inyo na closing the deal. Ang ano ko lang dyan, ang sikreto dyan is ginagamitan ko siya ng, ano ba tawag nila dyan? Yung para hindi ka mawala, kung sa enumeration pa lang, meron ka ng A, B, C, D, E, F, G. A stand for ganito, B stand for ganito. Anong tawag nila doon? Meron akong mga, sige nga, mag-type kayo dyan. Kasi dito yung ibibigay ko sa inyo is DTLAQ. DTLAQ. Acronyms. Acronyms sabi ni ma'am. Thank you po. So nilalagyan ko yan ng acronyms ang pag-close ko ng deal sa client. So, ang ano dyan, acronyms is DTLAQ. DTLAQ. Okay? So, this time, sinishare ko sa inyo paano nagko-close kami ng deal. So, pag hindi mo yan sinundan, hindi mo malalaman na wow, effective yun. So, dapat ikaw mismo, andun yung excitement level mo. Yes, yan po, Sir Rex. DTLAQ. So, D stands for decide. So, diba, nagkukwento ka, tapos, alam niyo po, ang ginawa ko po that time, wala po akong pera that time, pero nag-decide ako. Napasok mo, nag-decide ako. Nasabi ko, what if itong negosyo nakita ko, pwedeng makatulong sa akin in the future. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo, nangutang po ako. Nangutang ako sa oo. Kasi ano yung mindset ko that time? Sabi ko, ang utang, dami ko ng utang. Ang utang pwedeng mabayaran, pero may negosyo ako maiiwan kasi ang negosyo is one time, lifetime. Walang kota, walang renewal. Palagi nyo yan. Another tip yan. Palagi nyo i-emphasize, one time, lifetime, walang kota, walang renewal, walang maintenance balance, walang expiration date. Sabi ko, okay. So, what if itong negosyo na to makakatulong sa akin na makabayad ng mga utang ko? At least, ang utang pwedeng mabayaran, ang negosyo tuloy-tuloy siya at baka ito yung negosyo na pwedeng makatulong mapangbayad ko sa mga utang ko. O diba? Isa doon na mindset mo siya. Na-mindset mo siya, and which is, totoo na pinagdaanan po, at the same time, makaka-relate siya ng tama nga po, tama po. So, magkaganon-ganon yung client mo, mag-agree yung client mo. So, ma'am, decide ka lang, bakit po? Yes, tamang mindset talaga palagi. So, decide ka lang kasi sa totoo lang, dami naman nating pinagdadaanan eh. So, ngayon, after you decide, sa decision kasi walang pera pa yan eh. Walang pera pa yan na gusto mong simulan, sige, try kung kasi sa to. So, next mo kasi gagawin, ma'am, try. DT. Okay? The T stands for try. So, ma'am, ang ginawa ko lang po, ipapalit nyo palagi sa inyo, ako. Okay? So, ma'am, ang ginawa ko lang po, ma'am, tinry ko lang siya. Bakit? Sa try, ma'am, dalawa lang pwedeng mangyari. It's either magiging successful ka, S, or magiging failure ka. So, nagsusulat kami niyan eh. Success ka or magiging failure ka. So, ngayon, ma'am, huwag tayo mag-focus sa failure. Bakit? At tagal na nating daming pinagdaanan ng failure, pero what if maging successful tayo sa ganitong business? Tama po? Kasi ako or pag ikaw is bago pa lang, okay? Pag ikaw bago pa lang or ikaw wala pang resulta, partners, galingan nyo sa edification. Galingan nyo sa may mga resulta. Manghiram kayo ng pangalan ng mga resultadong tao. So, very important, nakilala nyo sino or ano ang background ng mga resultadong tao. Ano ba si Norbuso? Ano ba si Chini Glenn? Ano ba si Karin Torregosa? Ano ba si Ma'am Carol Martinez? Ano ba si Algie Rivera? Ano ba si ganito ganyan? Ano ba si Christine? Kasi, imamatch mo yan sa client mo. Para hindi ka mahirapan mag-close din ng deal, dapat marunong ka mag-matching or mag-mirroring. Pag ang client mo is a teacher, okay? Pag ang client mo is a teacher, tapos ikaw is accountancy, hindi kayo match. So, hindi mo pwedeng ikwento ang pagiging accountancy mo. Ang ikukwento mo ngayon, ang edify mo ngayon, si Chini. Ma'am, alam mo ba, meron kami dito isang business partner, alam mo ma'am, grabe yung buhay niya ngayon ma'am. Anak siya ng tricycle driver noon, dati din siya nag-OFW, dalawa yung kurso niya, nag-tutorial pa siya. Alam mo ma'am, anong kwento ni Ma'am Chini? Ganito, ganyan. Pero alam mo ma'am, dito ma'am, isa po siya sa kaming Hall of Famer sa company. Bago lang siya nakapagpalabas ng kotse niya. Ayan o, you are selling dreams. Sell dreams. Okay? Huwag niyo makalimutan ang selling dreams.
Maraming tao hindi naturuan paano mangarap. Minsan nakakalimutan nilang mangarap. Pero dito, pag kinento natin sa kanila, nabubuhay yung mga tulog nilang pangarap. Si Ma'am Chini, bago lang nakapagpalabas ng coach niya, alam mo ba, worth 1.9 million, tatas ng affiliate. Cash niyang binili yung Mitsubishi Montero niya po. Diba? Saan nanggaling, ma'am? Anak na tricycle driver, ang mama ganito. So, very important na pakikinggan nyo ang sharing ng kahit cross lines nyo. Okay? Alamin nyo ang buhay ng bawat isa ng mga lalo na ng resultadong tao kasi i-a-apply nyo yan sa mga client na ma-met ninyo. So ngayon, kung meron kang ma-met na accountancy, hindi, ang ibanat mo si Ma'am Carol Martinez. Diba? Kasi si Ma'am Carol dating empleyado pero alam niyo po dahil sa negosyo ito, naku po nakapag-decide po siya mag-resign. Nag-say goodbye na siya sa pagiging empleyado. Bakit? Yung sahod niya po as accountant, ngayon po, nalamangan po ng ganitong business natin. O diba? So, kasi ang iba dyan magsabi, busy ako, ganito. Naku, ma'am, yung pagiging busy natin sa totoo lang po. No? Ito, partners, bantayan nyo yung palagi kong sinasabi. I always use natin, kami, tayo, sila, ako. Okay? Always use the words, tayo, kami, natin, sila, ako. Never use a word na makaka-offend sa client ninyo. Kasi minsan, nagpo-form ka sa client, tapos, babanatan mo siya sa dulo o sa kalagitnaan. O example natin, si Ma'am Binelda Rosopa. So, example natin ma'am, si Ma'am Binelda Rosopa. So, sa halimbawa, si Ma'am Binelda is OFW ka ba ma'am or empleyado? Empleyado? Sige ma'am, type po. Type ka lang ma'am, naka-mute kayo. Okay, OFW po. Ilang years na po tayo OFW ma'am? Saan ka? Sa Dubai? Sa Saudi? Sige, bigyan natin ng example. Okay, Qatar. Okay, 21 years ka na, OFW? 21 years, tama ba? Okay, sige. Example ko ngayon, client ko si Ma'am Binelda. So ngayon, na-form ko siya, OFW siya. 21 years na siya sa Qatar. So ngayon, i-close deal ko si Ma'am Binelda. Alam nyo, sinong gagamitin ko na OFW, alam mo sa akin. Ma'am Binelda, alam mo, ang dami na namin mga OFW dito na tulungan, nag-forgood na po yung iba. Mama, meron kami dito, ma'am, Hong Kong. Nasa bahay siya nag-work, ganito. Pero alam mo, ma'am, kumita siya ng 1 month, 6 digits. May amo pa yan, ma'am, ha? May amo pa yan. Ma'am Binelda, alam mo po, try mo lang yung negosyo. Kasi hindi naman natin tatanggalin, ma'am, kung anong meron ka. Dadagdagan lang natin. Okay? Dadagdagan lang natin yung anong ginagawa mo. Pero ma'am, alam mo, as buhay OFW, ang dami kong nakakausap. Partners, gamitan nyo always ng puso. Ha? Gamitan nyo ng puso. Hindi for the sake na, dapat pay into. Mararamdaman ng client mo kung pay in ang iniisip mo. Dapat isama mo puso mo. So sasabihin ko kay Ma'am Binelda, tagal-tagal mo na pala, 21 years ka na, hindi mo ba namimiss family mo, ma'am? So maglalaylo ka doon sa pagsasalita mo kasi nasa na tayo, usapang seryoso na tayo eh. Pero hindi yung drama. Hindi yung drama, kung hindi reality. Ma'am Binelda, hindi mo ba namimiss? May anak ka na ba, ma'am? Ilan ba anak mo, Ma'am Binelda? Sige ma'am, sanayin ka nga sa amin. May anak ka na ba? Pamilyado ka? Nasa Pilipinas sila? Okay, wait ko. 2 kids po with us. Okay, nandyan kayo nakatira na. Diyan na kayo nakatira. Okay, pero ang family mo, parents mo, nandito pa sa Pilipinas. Sila, tumutulong ka sa family mo, ganun ba? Sige. Type pa. Visiting sila po dito. Okay, maganda na resident na kayo dyan. So, ang assume natin ngayon, si Ma'am Binelda is OFW na lang na domestic helper. Kadalasan kasi ng client natin ganun eh. Okay? So ngayon, itatouch mo yun as domestic helper na, alam mo ba ma'am, hindi forever ang pag-a-abroad. O diba? Hindi forever ang pag-a-abroad and minsan, diba, namimiss natin yung mga anak natin at saka hindi naman tayo pwedeng umuwi ng Pilipinas na, ay, lilipad ako, nagkasakit yung anak ko. Hindi pwede yun, tinitiis natin yun. Tama po? So ma'am, ngayon po, ano lang ma'am, ang atin lang ngayon is, dagdagan mo lang. Kasi, ma'am, hindi mo to nakita ang negosyo na to by accident.
Nakita mo to dahil naghahanap ka ng negosyo na pwede mong ipangdagdag. Diba? Lalo na online. Tama po ba, ma'am? Sabi niya, yes po. Ma'am, just try the business. Subukan mo lang kasi ma'am, wala namang mawawala. What if ito yung makakatulong sa'yo na makapag-for good ka sa Pilipinas? Kasi ang dami na nga po sa amin dito. Nakapag-for good na, ang iba naman po kahit nasa abroad pa sila, nadadagdagan yung income nila at nagkakaroon na sila ng date kailan ko tatapusin or yung ano nila, end of contract nila. Dahil meron sila nakita ng business na to. Kasi alam mo ma'am, maraming OFW noon na ang sagot lang nila, wala akong choice eh. Wala akong choice, bakit ako nag-abroad? Yes, noon wala tayong choice kasi wala tayong ganitong negosyong nakita. But this time, marami po tayo dito na nasa Pilipinas lang, hindi nag-abroad kasama ang buong pamilya, pero kumikita. Tama po? O yan o, si Ma'am Raquel, 23 in Kuwait. So, ito mama, sa inyo din po, baka sa inyo din na mga OFW, makaka-relate kayo, which is, masasabi mo din na, tama ka Ma'am Panchi, nakaka-relate ako. So kung usapang OFW, ganun lang ang ikukwento ninyo. Kung OFW ka, kwentuhan lang kayo na OFW kwento. Ganun lang siya. So that's we call mirroring. May-mirror mo lang talaga pag pag OFW na nakapag-for good, example si Ma'am Nor Usok, okay? Si Marvy Dasilio, na dating graduate ng HRM pero pumunta ng abroad, taga ano ng kuko, kuskus ng mga kuko, naging manicurista, pedicurista siya pero hindi niya natapos yung contract niya, more than 1 year lang siya kasi nagkasakit siya, umuwi ng Pilipinas. Then nakita niya tong business na to. Alam mo ma'am, in first hindi niya ma-appreciate ang business na to, pero alam mo ma'am, si Ma'am Marvy ngayon po, walang trabaho, kasama sa mga travel ng Vietnam, ng incentive ng company, ganito, ganyan. So nagkukwento ka ngayon ng results, nakasmile ka, ayun na-excite ka, which is sila mismo na, oo, gusto ko yan. Opo, gusto ko yan, ma'am. Nagets niyo, partners? Decide, try the business kasi ma'am, ako din nag-try lang din ako ma'am, sabi ko, oo nga, what if maging successful? Alam mo ma'am, dahil sa business na to, nag-resign ako sa work ko. In first natakot ako kasi baka sabi ko baka hindi magiging successful. Pero ma'am, free po, may community po na tutulong sa atin. We have online trainings, we have offline trainings. Hindi ka po pababayaan dito ma'am sa business natin ma'am. Kaya ma'am, ano lang, be with us, try the business. And next niyo pong gagawin ma'am is learn the business. DTL, okay? Learn the business. So, bakit mo kailangan i-learn yung business? Of course, kasi bago sa atin. And technology siya, internet-based siya. So, bago sa atin to na paano mag-book ng ticket, paano yung ganito, paano mag-click ng ganito, ganyan, which is pahapyawan mo lang yan. Doon, wag nyo silang ima-mindset na mag-book ng tickets. Okay? Kasi given na talaga yung system, di ba? Always remember, the system is one time, lifetime. Hindi mo man ma-open ng 5 years, ma-open mo after pag gusto mong i-open ulit. Pero ang nasayang mo doon, oras. Tama? So ngayon, actually, ang gusto ko lang 2012 is the ticketing and the loading. Ang sabi ko lang, okay, gusto ko lang loading, mag-book ako ng ticket, pero sinasabayan ko mag-attend ng training offline. After my work, nagta-travel ako ng mga 30 minutes papunta sa office namin dito sa Jensen. So, hindi ko namamalayan, nagbabago pala yung takbo ng utak ko, na ang gusto ko lang services. Ang nangyari, number 1 doon, sa DOT. Ang DOT talaga, or yung assessment, affiliates optimization training or dealership optimization training. Kasi yan yung heart of the business natin. Doon ako palaging nababagok sa DOT na sabi ko, bakit tinatanong palagi, sino dito empleyado? Taas kamay. Taas yung kamay ko. Mga empleyado, di ba? Ganito, ganyan. Gusto mong matulog pero hindi ka pa gusto matulog. Hindi ayaw pang matulog pero dapat ka matulog kasi bukas may trabaho ka. Sabi mo sa sarili mo, tulog na kahit hindi mo pa gusto matulog. Kung mayroon ka mang mga pupuntahang mga gimmick, sabi mo may work pa ako bukas. So wala tayong time freedom. Tama? Wala tayong time freedom pag empleyado ka kasi hawak ka ng boss mo sa oras mo, then binabalance mo lang yung ganito. So, pero nasasaktan ako, pero sabi ko, I will take it positively.
Sabi ko, oo, tama yung sinasabi nila. Tama naman talaga. Gusto mong gumala, pero may trabaho ka bukas. Gusto mong pumunta sa ganitong lugar, wala ka namang pera. Tapos uwi ka, babalik ka, kung nakabakasyon ka man, pagbalik mo, takbak ka din ng trabaho. Paano ba to? Tapos hanggang 60 years old, ganito yung trabaho ko. So ako mismo, nag-iisip ako ng Lord, ano ba plano mo sa akin? Mga ganun ba? So yun, I learned the business fast, and medyo matagal din ako nagka-resulta partners kasi hindi ko inaccept yung responsibility ko na hahawak ako ng tao. Hahawak ako ng mga tao na payayamanin ko, pariresultahin ko, tutulungan ko, kasi ang akala ko lang, ang iti-teach ko sa kanila is only the technical web tool and the business presentation. So dapat pala kasama doon sa ituturo ko ang special training, DOT, the ASAP, ano pa ba, mind setting, checklist for new dealers, checklist for leaders, mga ganon. Marami kang pagdadaanan. So, even ako dati, hindi ako masyadong kumakausap ng one-on-one na client kasi ang problema ko, what if tatanungin ako na ganitong tanong? Anong isasagot ko? O ganon yan eh. Diba? Minsan, yan yung nagiging sagabal sa atin na marunong ako mag-present, pero what if may itatanong si client sa akin? Anong isasagot ko? Ang kagandahan no, nag-brainstorming kami dito sa Jensen that time. Sinulat ko lahat at I pay attention na sabi ko, ito yung kailangan ko, ito yung kulang ko. Hindi malakas yung loob ko pag kakausap ako ng client ng one-on-one. Kasi what if ang tanong niya na, ano ba yan? Recruit ba yan? Anong isasagot ko sa recruit? Ano ba yan? Ganito, anong isasagot ko? Hindi ko alam. Pero alam nyo, after nung training na yon, in-apply ko siya lahat-lahat. Basta wag yung isipin mo na partner na pay in. I-try mo yung sarili mo. Kung kaya mong kumausap ng one-on-one na client, kahit hindi yun magpipay in, pero doon ka natututo. Okay? Doon ka natututo sa mga, ano ba yung kulang ko? Ano ba yung pinagsasabi ko kanina? Hindi yun eh. So, sa next mo na client, babaguhin mo na naman yun. Tama? Hanggang sa makuha mo yun. Kaya very important, pag gusto mo matuto sa closing the deal. Kasi malupit na ako mag-present, kaya lang hindi ako malupit mag-close ng deal. Ano bang dapat kong gawin, coach? Ang dapat mong gawin, dapat araw-araw may kinakausap kang client at i-close mo siya palagi ng deal. Close the deal. Hindi man yan magpipiin, maniwala ka, magiging magiging expert ka pagdating ng araw, gumagaling ka. Hindi mo namamalayan, sabi mo, wala pa rin. Hindi. Try to apply the 4 pillars. Mag-adjust ka. I-adjust mo, sabi mo, hindi effective yung kanina. Kapag ginawa ko, i-try ko nga yung ganito. Apply ko nga itong DTL. Okay? Ma'am, kailangan mo mag-learn the business. Ano ba yung aralin natin? Ma'am, we have technical virtual operation. We have special skills na tinuturo. Then we have also the heart of the business, yung DOT. Ma'am, pasok-pasok ka lang, balik-balik ka sa training natin. Tapos, may meet and greet tayo. Then, build trust, partner. Build trust to your business partners. Always build up trust. Huwag kang matakot, magkwentuhan kayo. Kasi, di ba, pag hindi pa po yan nag-join, nag-form kayo sa client, but limited pa lang po pag hindi pa nag-join. Ngayon, pag nag-avail na po yan, i-form nyo ulit, okay, ang client mo. Pero doon, malalaman mo na ang background niya, magkukwento ka na kasi ng buhay mo, at the same time, magkukwento din siya ng buhay niya. Ngayon, makikita mo sa client mo or sa business partner mo kung gaano ba siya kaseryoso or ano ba yung buhay na meron siya. So doon ka din ngayon makakahanap na sino ba yung pwede mong hilain or kukunin na, sige, i-try ko itong i-handle. I-try ko itong hawakan na client na to. Baka ito yung sinasabi nilang agila. So may checklist sa agila. Ano ba yung agila? Positive, baliw, may yes attitude. Ganito siya, positive siya, ganito ganyan. Dito training, kahit wala ako na training. Ganon, may mga checklist yan. May mga checklist tayo yan, partners. So sa inyo mismo, day by day, you will grow. Marami kang matutunan sa training natin. So, yun nga, the business, ma'am, kailangan natin aralin din. If you have transactions na meron kang gagawin, ma'am, tawagan mo ako or call me. Share screen tayo niyan, ma'am. I will guide you all the way hanggang sa matutunan ka. Kasi pagdating ng araw niyan, pag natuto yan, hindi yan tatawag na sa iyo. Pakon, gani ka na. Okay? Kasi basta ang system is Ayaw, dyan lang yung system. Walang puta yan.
magagamit mo yan anytime, anywhere. Hindi mo Sa'yo na yung mamate. system na yan. Dako-dako, So, ngayon, gamay-gamay ang mo sa'yo talaga na. is Tama ko pa dreams. nag-explain Sa dreams ko, na talaga. So, learn the business. So, after learn the business is avoid discouragement. Okay, so minsan hindi ko tinatanong kung avoid discouragement na sa client. Minsan, VLTQ na lang kami. VLTQ. So, after niya, qualify quickly. Bakit mo kailangan mag-qualify quickly? Okay, so VLTQ. Okay, minsan walang avoid discouragement. VLTQ. So, ma'am, alam niyo po, tanong ko ngayon sa inyo, ma'am, nagustuhan niyo po yung negosyo. So, dapat andun din partners, mag-practice din kayong tumingin sa salamin, sa facial expression ninyo, kasi grabe talaga yung practice namin yan noon. Kasi baka minsan, ikaw, akala mo, ang ganda-ganda mo, or ang lupit-lupit mo makaharap ang client, yun pala, natatakot sila sa facial expression mo. Baka matapang ka, o ano ba yung itsura mo, nakakatawa, or hindi ka kapaniwala, ganun siya. Okay, so kailangan i-try mong tingnan yung, even your smile. Diba sabi nila, good morning po ganun. Partners, i-practice nyo tingnan ang sarili nyo. I-practice nyo na sabi yung smile. Smile. I-practice mo kasi minsan sabi, ay, nakapangit ba tingnan sabi? Nakapangit ba tingnan sabi? Nakabalo na ako. Yung ikaw talaga, huwag yung pa-cute. Huwag yung pa-cute. Yung ikaw talaga na sabi, hello ma'am, good afternoon po. So dapat ikaw kasi dyan, sit up straight, stand up straight, at saka confident. As in confident, very important ang confident mo talaga. Okay? And dapat alam na alam mo kung ano yung business na meron ka. Sa totoo lang. So even kami, dati t-shirt lang naman kami. Pero kore kami na, mag-blouse ka na, mag-ano ka na, mag-dress ka na, mag-ganito ka na, ganito. Okay, so invest for yourself. Kasi partners, you are selling yourself. First things first. You are selling yourself. Unang tingin, first impressions lang sa client yan. Pag tingin pa lang nila sa'yo, ay, walang alam ko sa business niya. Kakainin ka ng client. Hindi ka makakatuloy-tuloy sa sinasabi mo kasi mas marami pang alam ang client mo at marami pang sinasabi ang client mo kasi ikaw nakilakukan ka. Ganun yun eh. So dapat ikaw as in, alam mo ang sinasabi mo at ang business mo na basta number one partners, another tip ko sa inyo, wag kayong matatakot kahit sino kausap nyo. Presidente man yan ng Pilipinas, presidente man yan ng kung anong company, palagi nyo isipin, doktor man yan sila, kung ano man ang posisyon nila, engineer man sila, hindi naman ang pagiging doktor nila ang mag-usapan natin. Makikinig sila sa atin, kaya dapat ikaw alam na alam mo ang business mo. Makikinig sila sa atin at tuturuan natin sila paano kumita ng 1.6 million. Paano kumita ng 1.5? Paano kumita ng 3,000? Paano kumita ng 30,000? Paano kumita ng 60,000? Makikinig sila sa atin. Tama? Kaya wag na huwag kayong matatakot. Kahit sino pa man or anong posisyon na kakausapin nyo, ang pag-uusapan nyo lang is all about our global Pinoy travel and tours. Kaya dapat equip ka niyan at confident ka sa sinasabi mo. Pero wag na wag ka din na parang presko ang dating or mahangin or hambog. Okay? Dapat andun lang yung confident ka sa business mo at saka ano ka, ano lang, the way you talk, wow, ang galing. Di ba? Wow, ang galing. Maraming alam sa business natin. Tama? So ngayon, sabi mo, ma'am, alam mo, ma'am, nagustuhan, di ba sa qualified quickly na tayo, sabi mo, ma'am, kumusta po? Nagustuhan niyo yung negosyo? Napanat mo na siya ng mindset, di ba? Decide, try the business, then learn the business. So ngayon sa qualified quickly, sabi mo, ma'am, kumusta po? Maganda, sobrang ganda yung negosyo natin. Sabi niya, sobrang ganda ma'am. Sabi ko, so ngayon sabi, so ma'am, anong plano mo? Kailan tayo magsa-start? Ngayon or now? Ganun yan. Kailan tayo magsa-start ma'am? Ngayon or now? Eye-to-eye contact talaga yan. Huwag na huwag ka talaga matatakot sa client mo. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, check yourself sa mirror kasi baka naniningkit yung mga mata mo. Sabi na, natakot ako sa kanya. Diba? So ngayon or now? Bakit ganun? Sabi niya, ma'am, dahil maganda yung negosyo, kailan natin sisimulan? Ngayon or now? Wala kang choice. Sabi niya, oo nga eh. Ano pa ba tatanungan mo, ma'am? Actually, ma'am, bakit po kailangan natin mag-qualify quickly? Actually, hindi yung pera mo ang habol namin. O yan, nandun ulit pa ang puso mo. Actually, ma'am, hindi yung pera mo habol namin. Ano yung kailangan natin maintindihan? Oras. Time. Bakit? Ma'am, hindi lang to nakita niyo ang business once, sigurado ako. Hindi lang din to, nandito ka, nagkita tayo, para wala lang,
para makipagkita. Hindi. Isa ka sa naghahanap o nagpipray na, Lord, ano ba plano mo sa akin? Sabi niya, oo nga po. So, darating dyan ang point na ang client mag-open up sa'yo. Be a good listener. Okay? Huwag ka doon na bumarat ka na, hindi, design ka na. Walang ganun ka agad. Be a good listener also sa client mo. Pakinggan mo din ano yung hinain niya, pero doon mo din makukuha na, sabi ko kasi utang pa, ano kasi ma'am, ganito, gano'n. Doon na yung iiyak na yung client, ganito, gano'n. Ikaw ang solution na yun. Okay? Ang number one kasi doon, pakinggan mo muna yung problem, then ito yung solution na ibibigay mo sa client. Tayo yung magiging solution. Okay? Alam mo ma'am, isa sa business partner ko, ganyan na ganyan ang problema na. Alam, ano gagawin niya, plano niya na mag-abroad, ganito, ganyan. Pero alam mo ma'am, pag mag-abroad tayo, hindi lang naman yung 19,000 ang kailangan, tama po. Mas malaki pa dyan sa 19,000 ang utangin natin. Pero ma'am, dito ano, this is your business. Ganito siya, ganito, ganyan. Todo ka edify, galingan mo sa edification, gamitan mo ng mga resultadong tao, edify. Then mga oras ang kasayang. Bakit? Alam ko, minsan may magsasabi niya, actually, nakita ko na to 2020. Tapos, di ko pinansin ako, ma'am. Ako, ma'am. So, andun din ang hand gestures. Andun yung body language. Okay? So, isa dyan na tip ko din sa inyo, i-practice nyo din ang facial expression ninyo. Kasi, pag kumausap ka ng seryoso ka din. Pag tawa na tawa ka din. Pero pag iyak ka, hindi ka plastikan yun. Kung hindi, you are a good listener sa problema nila. Okay? Pero wag naman yung problema nila hanggang bukas tayo matatapos. Ikat mo na din yun. Marunong ka din magkakata. Ay, ganun ba ma'am? Pero ma'am, alam mo ma'am, dinala ka dito sigurado ako. Ito yung sign. Ma'am, isa kas din siguro sa humingi ng sign, Lord, bigyan mo ako ng sign kung para ba sa akin to. Yes, ma'am. Ako sagot na, yes, ma'am. Ma'am, ito yung sign, no? Nasa sa'yo kung pakakawalan mo o hindi. Kasi ma'am, kinukwento ko din sa inyo na marami din dito, nagsimula pinangutangan din nila. Even ako, pinangutangan ko yung negosyo ko, ma'am. Pero tingnan mo ngayon, ano yung resulta na meron. Kasi ma'am, huwag nating tingnan kung ano yung ilalabas natin. Okay? Another tip. Huwag nating tingnan kung ano yung ilalabas natin. Tingnan natin anong pwedeng ibigay ng negosyo na ito kung gagawin natin siya ng seryoso. Hindi na to. Don't make a promise sa client, okay? Never make a promise, lalo na pag hindi mo kayang magawa. Ara. Ang bebe. Basta ang sa amin, we never make a promise sa client namin. Basta kami, Ara. Ayaw na. tulungan mo lang Butang na kami to, na matulungan ka na. Tulungan mo lang kami na matulungan ka na. Marami na kami natulungan ng bagong buhay, nagkaresulta sa ganito negosyo. Ma'am, pwedeng mangyari sa inyo. Okay? So ngayon, pag nagustuhan mo yung negosyo, kailangan mo lang talaga mag-qualify quickly. So ngayon, ano ba yung gusto mong simulan doon, ma'am? Sa business na packages. Ganun. Ano yung gusto mong simulan? Actually, ma'am, gusto ko yung ganito. So, i-close deal mo na yun doon si client mo. Okay? I-close deal mo na doon yung client mo. Ibigay mo na saan niya ita-transfer yung payment niya, bank account ng company natin or sa'yo. Basta number one doon, pag online, minsan, never mong ibigay yung sarili mong bank account or pag hindi ka pa naka-build ng trust kasi minsan doon sila magdudulog. Wala. So, ang number one doon, pwede mong ibigay ang bank account ng company natin. Okay? So, sa ngayon, we have din kasi sa online, pwede yung online or offline, pwede nyo ma-offer. Basta nasa sa inyo pag ramdamin nyo yung client. Kaya nga, build a trust first. Kasi mararamdaman niya yung client niyo if may capacity to pay or gusto pero kulang yung pera niya. So, bigyan mo kaagad siya ng option later na, ma'am, pero ma'am, nagustuhan mo yung negosyo. Oo, ma'am, gusto ko. So, ano yung problema natin sa ngayon, ma'am? Kulang pa yung pera ko. O, gano'n. Okay, tapos, sige ma'am, kulang pa yung pera ko, pero gusto ko. Pwede ba yan, Pwede ba yan? Hindi ko, muna, mag-band daw? Or ano ba pwede ma'am? Gano'n. Bigyan mo siya ng option ngayon. Sige ma'am, ganito po. Actually, pwede, ako na bahala kung kumausap. Pwede po kayo magpa-reserve. Then, mga 3 to 5 days, kaya ba natin ang remaining balance para po
ilabi ko po sa office namin na you are willing, interested, pero medyo kulang pa yung budget mo. Ako ma'am, tutulungan kita ma'am sa ganyan. Hindi man siya pera, pero yung mabuo po, mga anong days ba, ganyan. So, ano ka din, paramdam nyo sa kanila na gusto mo talaga silang tulungan. Okay, gusto mo silang tulungan, hindi yung pera nila. To follow ang income mo pag totoo ka na gusto mong tulungan yung client. Okay? So basta dyan lang ako sa TTLQ. And another tip ko sa inyo, partners, kung maririnig nyo paano din ako magpo-close deal sa client, I never used ikaw. Katulad yan, example kay Ma'am Pinelda, nalaman ko, ganito pala siya. Nasa Qatar siya, 21 years na sila, ganito. Tapos, hindi mo pwedeng titirahin na, di ba Ma'am Pinelda, sabi mo kanina, naghihirap ka na nga eh. Di ba mas kailangan mo ito, Ma'am? Dapat, Ma'am, mas i-grab mo ito, Ma'am, kasi, naku, Ma'am, dami mo ngang utang. Mong, at saka ikaw, very offended yun sa client. Kaya, never use, okay? Yun na mga words. Ang kailangan mo doon, always mong ibalik sa self mo. Ako, alam mo ma'am, ako, when I started this business, nahirapan din ako ma'am. Puro ako, tapos ganito lang tayo, namin, sila, kami, ganun ang gagamitin nyo na words. Never use, i-ex nyo talaga yung ikaw, mo, problema mo, di ba? Problema mo, pera, tapos yung magtigas-tigas ka pa, sabi mo nga kanina, wala kang pera eh. Nasasaktan yung client. Wag na wag yung gagamitan ng ganun na mga words. Okay? Then ano pa ba? Meron ring tsaka total identification, the APC role is malaki talagang bagay yan. Kasi minsan, hindi ka man nagpe-present sa client, pero ang lupit mong magkwento ng resulta ng mga ibang tao. Huwag na huwag kayong matatakot pag kasi ano pa lang ako, 6 months pa lang ako, wala pa akong result. Alam nyo ba, when we started the business, wala din kami resulta. Nagka-resulta ako, nagka-kotse ako after 4 years. Bakit? Bakit matagal ako? Matagal kong tinanggap yung responsibility ko na hahawak ako ng mga tao at tutulungan ko magka-resulta. Dinepende ko sa training lang sa office, sa mga sponsor, sa mga mentors. Hindi ako nag-hands-on. So, very important na mag-hands-on ka talaga sa mga tao mo. Even ang mga training. Okay? So, when I decided na year 2014, nag-resign ako. Pagka 2016 ko pa tinodo talaga eh. So, nung nagka-resulta na ako, that's the time na tinanggap ko yung responsibility. So, 2016, nagpalabas ako ng March 19, 2016. Yung Suzuki Ertiga na brand new namin, katasyon ng ganito natin, na negosyo natin. Then pagka September 2016, pinaresign ko yung husband ko kasi hindi ako marunong mag-drive ng manual. So, talaga, offline talaga yung hataw namin on. Hindi namin masyadong pinapansin ang online. Offline talaga kami kasi personal touch talaga yung ginagawa namin sa mga client, business partners namin. So, isa yan na gagawin mo doon, always make meet and greet or mag-brainstorming kayo lalo na pag sa mga bago, kumusta ka? Meron ka bang tinry na kinausap? So ako, when I started the business, may tinry din akong kinausap. Sabi ko, gusto ko din subukan yung sarili ko kung ano ba yung kaya ko na, hanggang saan na ba yung kaya ko. So alam niyo, marami akong kinausap for the sake na matry ko ang sarili ko. Ang dami kong kinausap na hanggang ngayon, hindi sila nag-join. Pero I learned from all of that experience yung lahat. Nasabi ko, natatawa na ako sa sarili ko. Grabe, no? Nagpe-present ako dati, clear book. Nasa kusina ang client, pinapakain ng anak, habang ako naman ay nasa sala, na pinipresent ko yung clear book ko sa kanya. Sabi ko, sus ko, grabe talaga for the sake na may mapresentan ako noon. Wala akong pakialam kung anong ginagawa niya. Basta kayo makapagsalita ako. So, samantala ngayon, alam mo, ang professionalism sa client, na pag ang client may kausap akara ko na sabi, hello, yes, sige, magtapusin niyo lang po muna yung kausap niyo po. Hintayin lang po ako dito. O, gano'n na. Diba? Unlike noon na parang nagmamadali ka lahat, o pwede pa lang lahat na nakakausap, uy, may negosyo ako, ganito. Mali.
Tapos kung may mga event, kung pwede pa rin, ilagay mo lahat sa sako para madala mo doon. Sa ngayon po, hindi nyo na kailangan magkuha ng sako kasi sa posting pa lang, sa ads pa lang, galingan mo na lang ang follow-up na makarating sila sa bawat events na meron tayo. So, punuan, as in punuan ang events eh. Di ba? So, katulad yan, Ma'am Binelda, naku po, Ma'am Binelda, hindi kita kilala, o madami kong hindi kilala. Ma'am, itry mo pong mag-boost or mag-ads kayo, Ma'am, Qatar. Tirahin mo yung Qatar, may pera yan dyan kasi OFW, mas may pera sa 19 or 50, 70 natin, di ba? Basta, sa simula, huwag kayong mamili, mga bago, huwag kayong mamili na kakausapin. The more na marami kang kinakausap, the more na magiging malupit ka pagdating ng araw. And basta never mo munang isipin na magpipiin ba to o hindi. Oo. Magpipiin ba to o hindi. Basta po, just give your best. Okay? Sabi nga, your best is not enough. So, whatever it takes. PKP. Patay kung patay dapat ang gawin mo. Yes po. Kaya nga po ang training sobrang ganda. So, don't miss every training. Kasi dyan ka matututo and sabi ko nga sa inyo, pag napakinggan nyo, i-apply nyo after. I-apply nyo after na. Yung sasabihin mo sa client, decide. Tapos, yung partners, very important yung facial expression. So, dati, maarte naman talaga tayo sa simula. Kasi hindi tayo marunong. Sabi mo, hindi ko to linya, hindi ko to, ano tawag nila, forte. Hindi ko to, ganun nga, hindi ko to linya. Oo, ako, accountancy graduate ako. Ang kinukompute ko, pera ng ibang tao, million. Hindi naman akin. Ang sahod ko, 300 plus 8 hours. Kaya lang, nung kakaatin natin ko ng training, sabi ko, 1 plus 1 equals 1.5. Di ko to matitikman kung hindi ko itatry. So sabi ko, sige, subukan ko. Alam niyo dati, referral namin 1,000 lang. Ang lupit namin mag-close deal sa referral fee namin 1,000. Samantala ngayon sa inyo, 3,000. 3,000 ngayon, mas lupitan nyo pa, times 3 ngayon. Grabe, galing-galing natin mag-close deal sa client. As in, ang formahan namin dati, yun nga, babae ka, pero formahan namin. Pagkaharap mo yung client, nagapukaka na yung paa mo dyan kasi pinitira mo na ano yung mga ugat mo. Sir, ganun ka na talaga doon, mga ganun. Sir, di ba katulad na may na-close deal kami, nag-10 accounts in months, SM Food Court. SM Food Court namin, SM Food Court pinausap. Sir, kasi kinukuha mo din yung mga ano nila, Sir, kumusta naman ang pagiging kapitan sa bangko? Sabi niya, okay naman ma'am, pero pag malalaki na yung mga along, nag-uusap na kami niya mga sima na ano ba yung magandang negosyo sa Pilipinas na pwede natin simulan. Ganun po ba? So doon nakakuha ka ng idea. Diba? Nakakuha ka na pag next na may kausap ka na sima, pwede mo yung gamitin. Ginagamit po. Okay? Tapos sabi ko, pero sir, ano ba plano mo talaga dito? Yung travel business na to? Ano ma'am, apartment? Actually, sir, maganda yung apartment. Nag-agree ka sa kanya, di ba? Actually, sir, maganda yung apartment, pero nasa magkano ang budget? Nasa million, mami. Nasa ganito na million. See? Samantalang ito, sir, walang problema. Ituloy mo yung apartment ninyo. Pero for a start, pwede kayo dito kasi magkano lang naman to? 100 to 50,000. Kasi dati 150. 150,000. Then you have 10 branches na po, ganito, ganyan. Then you have all the services at the same time. Yun, may mga rebates na tayo, ganito, ganyan. So, kinukwento mo na, pinapakita mo na sa kanila. At the same time, partners, i-tee-up nyo palagi. I-tee up nyo palagi ang company natin na maraming natulungan. Marami na natulungan na magbago ang buhay, mag-for good. So, always apply, mag-tee up talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit walang presentation, maniwala kayo, kahit walang presentation, try nyo din yan minsan. Kasi meron din ako friend ko, OFW, saan ba naman sa yung friend ko, si Raquel. Tapos, nakita ko siya sa Facebook kasi tagal ko na siya hinahanap. Nung na-add ko na siya sa Facebook kasi nakita ko yung kapatid niya sa palengke. Sabi ko, ano ba Facebook ni Raquel? Tagal ko na siya hinahanap. Ganito ganyan. Nung nag-friend na kami sa Facebook. Sabi ko, Raquel, kumusta ka na? Kailan ka uwi dito? Hindi ba ako nakauwi ng Pilipinas? May mga college pa ako, ganito ganyan. Tapos sabi ko, nag-isip na ako ng negosyo. Yan! Sabi niya sa isip ko. Sabi niya, nag-isip na ako ng negosyo. Ano bang maganda, G? Ay, sus ko. Kumuha ng opinion ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, Kel, nag-resign na ako sa nag-resign na ako sa trabaho ko. Ginagawa ko na itong negosyo for more than ganito, ganyan.
may kapital siya, pero worth it. Nandito lang ko sa bahay, kasama ko pamilya ko. Ayun o, nagkukwento lang ako sa kanya ng ganun lang ha. Friend ko yun, sabi niya, magkano naman yan? Sabi ko, ikaw mamili, 75 o 150. Kasi ganun yung dati pa eh. Ikaw mamili, 75 o 150. May negosyo ka na yan, that's one time, lifetime, walang quota, walang renewal. Ulit-ulitin nyo palagi. Di na. One time, lifetime, walang quota, walang renewal, walang state balance, walang expiration Ay, date. di na lang siya Pwede mag-answer. mo pamana Di ko kanina na. gusto. Pahuli na And ito. ang another mo dyan is, minsan hindi Hindi mo na lagi na. makuklose bilang client. Kung hindi mo naparinig sa kanya, Sir, our business is more than for English. Na po, legal, moral, ethical, at wala tayong nilolokong tao. Ang legal, minsan meron ka makuklose deal, sabi ng client mo, yun lang ang gusto niya palang marinig. Legal ang business. Okay? Yes, so meron mga ganun. Okay? So yung friend ko, sabi ko lang sa kanya, mamili ka lang anong gusto mong simulan, 75 or 150. Kasi ang 75, pwede mo naman niyang i-upgrade pagdating ng araw. Sabi niya, sige G, go na ako sa 75. Sabi ko, sabi ko, kailan ka magpapadala? Sabi niya, hintayin mo lang, magpapadala ako sa'yo. Alam niyo, ang friend ko, naka-10 accounts. Naka-10 accounts, walang explanation. Walang explanation. Meron din one time, Taiwan. Nasa Taiwan kami, kasama ko yung business partner ko. Sabi niya, coach, matagal ko na itong nililigawan, pero hindi pa rin nagpapadala, hindi pa rin nag-join. Taga Bicol yata yun, taga Bicol. Tapos, kwento-kwento siya, sabi niya, happy birthday! Sabi niya, happy birthday! Then, nakikinig lang ako sa usapan nila, magkumari siya, happy birthday! Ganito. Tapos sabi niya, uy, andito kami ngayon sa Taiwan, kasama namin si Mentor Angie, ganito, ganyan. Tapos, pinasa sa akin, sabi ko, hi ma'am! Ma'am, kumusta po, ma'am? Kung na, ma'am, sa business natin, ma'am. Actually, ma'am, ganito. Ano ba yung mga pinagsasabi ko sa kanya? Tapos, sabi ko, actually, ma'am, pwede ka naman magsimula kahit nasa abroad ka, ma'am, sa business na to. Sabi niya, pwede pala. Akala ko pag uwi ko na ng Pilipinas, sabi ko, ma'am, pwede. Marami kaming OFW nag-start ng business, nasa abroad pa sila. Kasi madala-dala ko yung negosyo ko, ma'am. One time, lifetime, walang quota, walang renewal, ganito. Walang presentation. Okay? Alam niyo, kumuha ng accounts. Sabi niya, sige, di kasi sinabi sa akin ni Lenny na pwede pala kahit nasa abroad ako. O, see? O. Yan yung minsan, kulang-kulang yung information natin. Sa sobra natin excited na push, nagpo-push ka nga, kulang-kulang naman. Diba? So minsan, pagkaibigan mo din, wag ito din. Wag kang magdi-discuss pag bago kayo. Never explain to your friend, mapa-online o offline, pag kilala kayo. Close mo. Close friend, close family, close relatives, basta mga close classmates. Number 1 yan, mga close-minded. Akala mo sila yung susupport sa'yo, sila po ang mga close-minded. Hindi po yan magjo-join. Same with sa akin. Swerte ng iba na pag piniresenta nila, family nila, sumabay sa kanila. Pero sa amin, kami lang ng kapatid ko, may mga account ang mga kapatid namin, pero ang active, kami lang chini. Okay? Pero okay lang yun, importante at least, na-presentahan mo na pag naging successful ka, alam nila saan ka naging successful. At saka darating na lang sa point na, sayang, sana nakinig ako, no? Kaya, importante na inform mo sila na you have business, hindi lang sila sumabay sa'yo. So, sa inyong lahat, para hindi ka din masyadong masaktan. Actually, ang online and offline, the difference po ng online offline, hindi nyo masyado nararamdaman in person ang rejections, ang discouragement. Kami, sanay kami sa rejections eh. May time pa yan minsan sa offline, magbabayad na, kinuha pa. Diba? May mga ganyan na instances. Meron din na, grabe, ka negative, paano mo i-control yung emotions mo? Ganun yan. So, basta sa inyo, yan, ang sa online kasi, ganda na mga presentation natin ngayon dahil hindi sila magle-left agad. Pero, pag hindi mo talaga yan na follow up na todo-todo habang nakikinig dyan sa Zoom natin or sa Google, pagkarinig pa lang nila ng 250,000, nabigla ka naman, nag-left the group. Tapos, o hindi pa nag-left, minsan 57,000. Nag-left na the group. Hindi mo talaga makontrol naman, bumalik ka, ma'am. Kasi ang rason na nila ay, ma'am, naubusan ako ng load, nag-brown out sa amin, ano ba, maraming dahilan, tama? So minsan, mas maganda din na i-one-on-one ninyo bago nyo papasukin. I-ano nyo na muna sila, yung utak nila, i-ready nyo na muna sila. And sa offline naman, be honest, may kapital ba yan? Yes po ma'am, meron po kapital, pero never mention magkano ang kapital. Kasi, ang Pinoy kasi, pag alam na nila ang kapital, halos di na yan,
hindi na yan pupunta. O sabi mo lang dun, marami kasing packages pagpipilian mo, pero ma'am, no commitment. O ganun lang kayo. Sa online and offline, ito din ang isang idea doon. Pag sinabi, may capital, ma'am, actual business ang pinag-uusapan dito. Yes, ma'am, may capital po. Pero ma'am, huwag niyo munang isipin yung ilalabas ninyo or the capital. Pakinggan niyo lang po muna kasi free po yung orientation namin and no commitment. Okay? Pag pakinggan niyo, tapusin niyo. Pag nagustuhan niyo, pag-usapan natin. Pag hindi naman, wala naman pong problema. Ang importante na pakinggan ninyo yung magandang negosyo na marami na ding mga taong natulungan sa mapa-abroad man or nandito sa Pilipinas. Mga ganon. Then, ano pa ba? Basta doon lang ako nakatuto. Pero ito nasa sa inyo kasi alam ko we have different sponsors. Kung anong effective sa kanila at tinuro sa inyo, i-apply nyo. Basta sa akin, ito lang din. And even sa amin, sabi ko, try natin, ibalik natin. Kasi even nga si Algo, si Meta, nagbabago ang algorithm niya. Tayo pa kaya? So tayo din magbabago-bago, nag-4 pillars din tayo. Kasi si Meta nagpo-4 pillars, mag-4 pillars din tayo, partners. So kung magsistick ka sa di effective, the result is the same. Negative. Diba? Pero what if, sige nga, try nga natin to. Mag-meeting kayo. Try nga natin to. Basta always din sa mga business partners, teach your business partners ng very simple, duplicable, doable, and ano ba yun? Yung easy. Madali lang. Kung magaling kayo, sobrang galing nyo, magaling kayo mag-analyze, tanggalin nyo po ang pagiging analyze nyo, baka maparalyze kayo. Sa totoo lang. So ako, I drop ang pagiging accountancy ko, 1 plus 1, 2, dito 1 plus 1, 1.5. Sabi ko, 1.5 dito ma'am, 1.5, tapos may 3,000 ka pa dito, naku ma'am, ganito, ganyan, no? Depende kasi yan, at saka dapat marunong ka din magbasa ng client. Hindi mo kasi pwedeng ibagsak yung binagsak mo sa nagtiin sa ngayon nga, iba yung attitude niya. So dapat marunong ka din magbasa noon. So same with sa atin, nagsimula din kami, binabasa-basa din namin ang client. Meron minsan client, maldita ang dating, pero mabait naman. Meron ibang client, sobrang madaldal, hindi ka maka-insert, paano mo ba ito gagawin, paano mo i-handle. So always talaga, galit man, mabait, o ano man yung client natin, huwag yung sasabayan sila pag galit sila. Always master your emotions. Kahit sarap-sarap mo lang, sarap niyang sampakin, sarap niyang sampalin. Yes, ma'am. Yes po. Okay. Walang problema po, ma'am. Okay lang po yun. Walang problema. Actually, ma'am, meron pa akong next na kakausapin. Ay, late na ako sa next na kakausapin. Sige, ma'am, bye. Message ka na lang po kung ready na po kayo. Ganun lang. Basta wag nung papatulan sila. Okay? Partners? So, yun lang. Summarize ko. Just decide. Yun lang ang palagi ko. Pakilala ka ako. Past, present, future. Basta wag na magkukwento ng sobrang haba ng maalaala mo kaya. Wag. Basta, ma'am, hello, ako po pala si Angie. Actually, ng 13 years ako empleyado dati. Parang po tayo. Then, ayun lang tayo. Ginagamit ko. Pareho po tayo. Kaya lang po, lumalaki na yung mga anak namin. Tapos, even dalawa kami nag-work ng husband ko. Kulang talaga yung sahod namin. Kaya, naisipan ko, naghanap ako ng Lord, ano ba plano mo sa akin? Nakita ko tong business, ma'am. And I'm very thankful, grateful. Doing the business for more than 13 years, ito na po yung naging bread and butter ng family namin. So, kung ano yung nangyari sa akin, pwedeng mangyari sa inyo. And alam mo ba, ma'am, kakagaling na, alam ko, gusto mo din mag-travel. Tama po? O, nakakuha ka na ng magandang trust sa client mo minsan sa mga ganun na magaan yung feeling mo sa client. Kayo bahala ang makausap nyo. So, depende yan sa kwento mo, sa kausap mo din, ha? Alam mo, masarap no, di ba? Gusto mo din mag-travel ng ganito. Alam mo, all expenses paid talaga yung Vietnam namin. 4 days and 3 nights. Kasama ko pa yung husband ko. Then, South Korea na naman kami. Ganito, ganyan. Mag-isa yan sa incentive pag nag-affiliate ka dito. Oh. So, dapat ikaw mismo ang aliwalas yung mukha mo. And, another tip ko din sa inyo, partners, huwag niyong isasama ang galit nyo. Pag nag-away kayo ng husband mo, ng partner mo sa bahay nyo, may kaaway ka sa opisina ninyo, tapos after your work, gagawin mo tong GPTT natin, tapos may client ka na suplado, sabi niya, ay hindi, mahal yan, scammer kayo, ganito, ganyan, tapos papatulan mo na.
papatulan mo na or mag-meet kayo ng mga business partners mo dahil bad trip ka sa work, bad trip ka sa family mo, pagkita nyo, doon mo na in-apply sa kayo pa, wag na wag yung i-apply yung ganun. I-separate mo yung feelings mo sa ibang tao, sa business partner mo. Okay? Always remember, I am not your boss at hindi rin kita boss. Walang boss dito sa atin pero ako as your sponsor, ako as your mentor, your coach, ako yung mag-guide sa inyo kasi kung mali yung i-guide ko sa inyo, hindi rin magiging successful yung business ko. So, ako yung mag-lead. Okay? Ako yung may hawak ng mapa. Magpag-guide lang kayo sa akin. Basta hindi niyo ako boss. Wala tayong binabayaran dito. Magtulungan lang tayo. Yan lang siya. Okay? So, I hope. Okay na ba yun, Sir Pers? Okay na ba yun, Sir Pers, Sir Blencho? Ano pa bang kailangan ng mga ano natin? I'm happy to share ano yung mga natutunan ko and I hope i-apply nyo lang kasi alam ko marami sa inyo na minsan ano pa kulang ko? Sabi ba gano'n talaga? Ano pa kulang ko? Marunong naman ako mag-present. Marunong naman ako mag-share. Hindi pa ako marunong mag-close. Di ba? O pero kung what if marunong na ako mag-share, mag-present, mag-close, pero hindi pa dumadami tao ko. Lord, ano pa kailangan ko? Coach, mentor, ano pa kailangan ko? Ang mentor mo, bago pa lang pala. Di ba? Mga ganon. So, mas mabigat na responsibility is magkaroon ka na ng business partners. So, dapat, sa ngayon pa lang na hindi pa kayo dumadami, dapat ikaw talaga ay very equipped na equipped ka. Basta palagi ko din sinasabi sa mga business partners ko nung kailan ba ako, nung Sunday din namin sa Davao namin. Minsan, ikaw, tinatanong mo, Lord, bakit di mo pa binibigay sa akin yung mga tamang tao, yung dalawang tamang tao? Partners, check mo lang yung self mo. Check yourself. Ito lang, ask yourself, marunong ka na ba mag-OME? Marunong ka na ba mag-present? Marunong ka na ba mag-share? Marunong ka na ba mag-DOT? Marunong ka na ba mag-technical web tool operation? Marunong ka na ba mag-ASAP or mag-USAP? Marunong ka na ba mag-special training? Marunong ka na ba mag-mind setting? Marunong ka na ba mag-one-on-one? Yan lahat, i-check mo sa sarili mo. Pag sabi mo, pag-check mo, ay, hindi pa ako marunong mag-DOT, hindi pa ako nag-DOT, ay, hindi pa ako nag-mind setting, hindi pa ako nag-special training. Hindi pa yan. Pero pag ang sagot mo sa akin ngayon, kasi nung ako din, sabi ko kay Coach Nor, Coach, andyan naman akong JLLA ko, yes, naman ako sa'yo, lahat naman, pag tinatawag mo ako, pupunta ako, pag may training, andyan ako lahat. Wala akong inihindian, yes, Coach, lahat ako. Pero bakit ako pa rin, wala kang binibigay sa akin? Binigay ko na, sabi ni Coach Nor, binigay na ba yung lahat ko? Sabi ko, oo, sa isip ko, oo, binigay ko na, sabi ni Coach Nor, hindi pa yan yung todo mo. Sabi ko, ano pa ba yung kailangan itodo? Pero alam nyo, sabi ko, sige, continue ko pa yung training ko, learning, so ganito, ganyan. Pero alam nyo, nung alam kong ready na ako at ramdam ko na alam ko na kahit sino ibigay mo sa akin, alam ko paano kuhawakan ng tao. Ginanito ko lang yung kamay ko, ginanito ko lang, sabi ko, Lord, ibigay mo na yung mga tao, ready na ako. Kaya ko na silang hawakan, Lord. After that, mabibigla ka na lang, meron na mga tao, huwag mo na pakawalan yun. Pagpraktisan mo na silang turuan, teach and duplicate. Kasi nga, teach and duplicate, ang resulta mo, dun yan sa marami kang tao na, or leaders. Hindi dealers, kundi leaders. Paramihan ng leaders na tinulungan mo, hinila mo na magka-resulta din, na hindi ka nag-isa dyan sa top or sa top earners na yan. Kung hindi, marami nang lumalabas na mga pangalan. May mga leaders ka na kung anong kaya mong gawin, yung I do, you watch, I do, you do, I watch. The power of duplication. Rule of duplication. So, kailangan talaga natin doon kasi wala din pong shortcut to success. Dadaan ka talaga sa ladder to success. Okay? So, always nyo yan. Kung pwedeng i-print mo yung ladder to success, yung mga training natin, the 4 pillars, the rule of duplication, ano pa ba yung mga kailangan mo, palagi mo check yung sarili mo. Tapos, lagyan mo na ng dream board mo. Ang dream board mo, yun yung magre-remind sa'yo na, oy, gising na maagaw yung target mo, 2026. May 15, 2026. Pag sabi mo, maglalabas ka ng kotse. Ngayon, November, parang ang hirap na buhay. Oh. 4 pillars. Ganun siya. Gets?
Yes, partners, okay? So I hope, yes po, I hope po, and Sir Benjo, salamat po sa privilege na ma-share ko po ang experience ko. And sa inyong lahat, sa ating lahat po, maraming salamat. Masasabi ko lang po sa inyo, maiwan ko lang, always believe